Welcome to my vlog. Hello mga kalakbay, this is Danny Guso, ordinaryong vlogger. Ngayon, di muna tayo mag-travel mga kalakbay. Ang i-vlog ko ngayon ay meron kong gagawing isang helicopter na hindi gumana ang ilis eh. Ay, electric fan pala, na hindi siya gumana. Kaya pag-anayin natin na walang gamit na tester. Sa mga disclaimer mga kalakbay, first time ko lang ito ginawa kasi kailangan lang na magawa. Ang may-ari nito ay kailangan niyang magamit na agad. Kaya tara, samahan niyo ako mga kalakbay. Subukan natin kung maging okay ang nagawa natin. Hello mga kalakbay, kumusta kayo lahat dyan? Ngayon, ang i-vlog natin ngayon tungkol doon sa paggawa ng electric fan. Alam naman natin, sa bawat bahay natin, meron talaga tayong mga electric fan, maliban na lang doon sa mga walang kuryente. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano paggawa ng electric fan na walang gamit na tester. Kasi yung tester ko mga kalakbay, nawala, na misplaced, di ko alam saan napunta. So kailangan natin gawin ngayon itong electric fan na to. Di pa nga tayo kumain, alas 12:30 na, para lang magawa natin kasi yung may-ari nito may batang maliit. So wala din silang aircon. So hindi ko na siya palampasin, patagalin pa. Gagawin ko siya na without tester. So una mga kalakbay, share ko lang, pag tayo gumawa ng isang ibang appliances, kailangan natin malaman kung anong background. Halimbawa, ang tanong ko sa may-ari, matagal na ba ito niyang nabili? Importante yun para sa akin. Bakit? Para alam ko, ma-diagnose ko kung ito yung appliances ba ay luma o bago pa, para malaman ko na gaano ka-kondisyon yung kanyang mechanic o motor. Pangalawa, ang tanong ko sa kanya, matagal na ba nasira? Importante din yun. Kasi kung matagal na nasira, na hindi pa napagawa, baka may ibang part pa na may iba kasing pisa, kagaya ng kapasitor, pag hindi nagagamit, hindi sa napasukan ng voltahe, lumulobo. So mamaya, pakita ko sa inyo mga kalakbay. Pangatlo, importante to sa mga gumagawa. Itanong nyo sa may-ari kung napagawa na ba ng ibang teknisyan. Kasi minsan, ang mahirap pag napagawa na sa iba, tapos hindi kinaya, tayo ang mag-solder sa mga ibang gawain o problema. So yun mga kalakbay, umpisahan natin. So ito, wala talaga siyang power. Ayan o. O ito mga kalakbay. Switch natin. Ito, switch 1, walang power. Ito, walang power. 3, walang power. Pero check nyo mga kalakbay itong extension. So ito yung power niya. Yung gumagana yung nakasaksak. Yung kalakbay. Ito na mga kalakbay. So dahil wala tayong tester, so diagnose ko base sa background na sinabi na may-ari. So i-check natin ang tatlong dahilan. Ang unang inisip ko, yung male plug. Itong male plug. Dahil minsan, sa ating mga saksakan, pag saksak natin ganon, minsan matigas, pag hinuhugot, hinawakan din sa dulo, pinababali yan, napo-force yan ganon. So possible na dito mayroon siyang disconnected na wiring. So pangalawa, yung switch niya, kasi mayroon tong mayroon siyang control sa bawat isang button. Nagpapalitan siya. Ito yung off. Yung 1, 2, and 3. Dapat yan lumalapat doon sa tanso. Mamaya pakita ko sa inyo. At pangatlo, kung okay naman yung dalawa sa male switch, male plug, male plug sa switching. Pangatlo, yung thermal fuse. So mamaya kalakbay pakita natin. So ngayon, sa palagay ko, okay naman yung plug niya, matigas pa rin naman. Hindi sa ganun mabaloktot, matigas pa. Tapos yung switch niya, malaman natin ito mamaya. So buksan lang natin para malaman natin. Sa mga disclaimer dyan, ginawa ko lang ito na walang tester nung nauna. Kailangan na may-ari talaga magamit. Dahil naawa ako na meron siyang batang maliit. So kailangan niya ng electric fan. Pero siyempre, gawin natin sigurado. Kailangan safety rin.
alam naman natin na ito di kurente. So may voltahe pumapasok. Ito yung mga kalakbay, yung ano, ito yung common eh. Ito yung sa number sa may 0. So, papakita ko sa inyo yung ano, ito. Yan po yung tanso na mga switch. Ito, number 1, 0, 1. So, makita mo yung mga kalakbay yung tanso, yan. Yan, pakita. Yung tanso na yan, lumalapat yan eh. Yung baluktot niya yung. Yan, lumalapat yan. Kailangan yan lapat na lapat. So, yan o, lapat siya dito. Tanso yan. Yan, lapat yan. Kasi pag di lumapat yan, hindi siya i-coat kasi hindi mag-connect yung wire na voltahe. So, yan, lumapat siya. At kung gusto mong patayin, na hindi gumana yung tatlo, ito na yung ano, pinaka-control niya. Yan, number 0. So, palagay natin mga kalakbay, okay naman siya. Wala siyang problema sa switch. So, doon tayo punta sa fuse. Thermal fuse. Yan mga kalakbay, ibalik natin kasi para hindi makalat. So wala siyang problema sa switching, wala siyang problema sa plug, sa wire niya sa saksakan, walang problema. So doon tayo sa bandang motor. Yung i-check natin doon, yung pangatlo, yung natawag na thermal fuse. Yung thermal fuse kasi, yan ang nagdadala ng ano. Pag umiinit kasi yung motor, sobrang gamit, magkakat siya eh. Kasi depende dun sa amperahe na nilagay sa fuse. Halimbawa, 3 ampere. Sa electric fan, alam ko 3 ampere to eh. Pag na-overuse yan, umiinit siya, lumampas ng 3 ampere, abot sa 4 o 5, magkakat siya. Ang puputol yung wire sa ilalim ng ano. Meron kasi yung kunting hibla eh, yung manipis na wire. Magkakat siya. Pagkakat doon, putol yung isang line. Yung line, kasi dalawa kasi yan eh, negative, positive o 220 volts. Yung isang linya, papunta sa ano yun, fuse. Pag na-overuse yan, umiinit, na lumampas doon sa fuse na amperahe, magkakat siya. Kaya ang electric fan doon, walang power. Kahit ugong, walang ugong. So, may kunting tip lang. Bago pala kayo gumawa ng isang appliances, siguro tingnan nyo muna yung label doon sa nakalagay na sulat. Kasi may iba kasi appliances, kagaya sa US, karamihan doon 110 yung ano nila, appliances. Baka kasi galing sa ibang bansa, o dala dito, tapos 110. So, mas maganda. Kagaya ito, nakalagay yung ano, nakalagay yung label dyan. Yan, nakalagay 220. Nakalagay 220 volts. So, wala sang problema. Yan, 220. May nakalagay na 220 volts, tapos andyan. So, pwede siya sa 220. So, wala tayong problema mga kalakbay. Yan, 220 volts. Baliktad pala. Yan. So, kailangan din natin basahin yun. So, kailangan nyo rin, i-check nyo din yung ilisi. Kasi iba, matigas. Minsan, kahit magawa nyo na, tapos hindi naman naayos yung pinaka-bearing niya o pinaka-bossing, sumisikip. So, hindi tatagal ang electric fan nyo, masisira pa rin. Pwedeng masira yung motor kung hindi ibibigay yung fuse. Kaya ito, tingin ko, okay naman sa mga kalakbay. Malambot naman. So, ito yung part niya mga kalakbay. Ito yung kapasitor. Ito yung kapasitor niya. So, ang thermal fuse yan, nasabi natin, nasa loob nito. So, yun ang babaklasin natin. Kailangan natin dandahanin kasi sobrang nipis yung mga wire dyan.
sobrang nipis yung mga wire. So ito yung mga kalakbay, yung kapasitor. Pag halimbawa kapasitor ang sira, pag isaksak mo sa kuryente, kahit paano may umuugong. So ito nga naman, ang kaso nito, walang ugong, so dead talaga siya. So tingnan natin yung fuse. Gagamit ka ng gunting na maliit mga kalakbay para pang dakot doon sa maliliit, kasi pag malaki ang gamitin nyo baka masira ibang part. Kasi ang wire to napakaliit lang, napakanipis ang wire. Set out plus nagbigay sa akin ng gamit na to, yung gunting na maliit, si William Rostrolio. Meron siyang channel mga kalakbay, yung Kaibigan Music Channel. Magaling kumanta yun. So ito yung mga kalakbay, itong puti na to, ang laman nito, ito, yan. Yan. Ang laman yan ang thermal fuse. Binalot sa na puti na yan yung puti. Para di sa masyadong madikit doon sa ibang wire. Yan mga kalakbay, pakita natin. Ito yung mga kalakbay ang hitsura ng thermal fuse. Yan. Siya yung yan ang thermal fuse ang galing dito na tinanggal natin. So ito yung pinakahuling iniisip ko na sira. So ito kasi ang laman nito, parang mayroon siyang ceramic. Yan. Yan mga kalakbay. Maliit lang to. Ang loob nito yun ang bumibigay. So subukan natin muna i-direct para malaman natin kung ito talaga ang sira. So putuloy na natin mga kalakbay itong wire. Kasi ito lang, maliit lang talaga to. Subukan din kasi para malaman din na itong sira. So pwede man siyang gamitin kahit direct. Lagyan natin ng manipis na kahibla. Para parehas lang. Ang ilalim kasi nito, mayroon ditong maliit na wire lang. So ito yung fuse niya. Yan, ito yung wire. So malaman din kung ito ang sira, kung malagyan natin ng dugtong ang wire nito. So ito mga kalakbay. So dandahan lang tayo. Mga kalakbay, kailangan din nyo ng electrical tape para hindi sa magkadikit-dikit doon sa wire na tinanggal natin yung balat, yung pinagtakpan nyo. So ito mga kalakbay. So
So lagyan yan dito. Kailangan maganda ang pagka-tape kasi para maiwasan yung pagka-grounded. Kailangan din ito maingat kayo sa pagbukas ng casing niya kasi sobrang nipis talaga ang wire nito. Kung may isang maputol, mahirapan kayo maghinang. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel dyan, please subscribe na kayo para updated ka sa aking sunod na mga video. So hindi mo natin travel ngayon kasi ito nga parang gusto ko lang i-vlog to para at least may matutunan sa ibang basic lang naman ito mga kalakbay, basic. Alam natin, mahalaga sa ating bahay ang electric fan dahil nauna. Gamit po talaga natin ito. Kasi kung sobrang init, hindi naman tayo lahat na mayroong aircon. Kami wala akong aircon sa bahay. Electric fan lang gamit namin. Di pa ako nakatikim ng aircon na natutulog. Buong magdamag. Sige lang, makakatikim din tayo. Kailangan ko yung mga kalakbay, plaster yun lang, ayusin lang dito. Itsura yan. So yung nabalik natin yung ito yung kapasitor. Ito yung rotate, yung ipos ng pag umikot. Ayan. So, check natin kung okay na. Pag okay na siya, ayan, okay na. So, ibalik natin yung cover para matry natin kung umikot. Sana umikot mga kalakbay para masaya naman yung may-ari na napapagana natin. So ito mga kalakbay, try natin to kasi mga kalakbay, ready natin isaksak sa extension kung gumana siya. Totoo lang, excited rin ako kasi first time kong gumawa na walang tester. Kasi pag ako talaga gumagawa mga kalakbay, nanigurado ako may tester pero base na sa aking experience. Kaya ayun, ginawa ko ito ngayon. Kaya binablog ko na lang para hindi ko makalimutan yung first time ko paggawa ng without tester. Pero try natin mga kalakbay, saksak natin yung isang electric pang yan. Saksak natin sa extension mga kalakbay. So, wala mo na siyang switch, wala mo lang on. So, ilagay natin sa saksakan. Yan. Tapos yung mga kalakbay, try natin. Okay, number 1. Sana gumana. Oh, yun. Gumana mga kalakbay, oh. Ang lakas. So, bago nga talaga siya. So, yun. Yung motor niya. Condition pa. So, success tayo mga kalakbay. Thermal fuse. Number 2. Ayan. Lumilipad na. Lakas, number 3. Yung mga kalakbay, lagatin natin, observe natin ng mga 15 minutes bago natin isa ulit sa may-ari. Thank you, alam mo mga kalakbay, not all about money. Alam mo, masaya kami mga technician na maging success sa mga ginawa namin. Ako, na-enjoy ako na mayroon akong nabuhayan ulit ng isang gamit na nagtiwala sa akin ng nagpapagawa na magawa ko. Kaya ito, babalik ko sa kanya na may warranty. Kaya thank you sa mga viewers, subscribers. Di pa tayo nakapag-travel kasi na itong medyo pang panahon. Kasi wala pa ganong time. Salamat sa mga viewers, subscribers na noon. Kung bago lang sa aking channel, please subscribe. Press the button para updated kayo sa aking mga sunod na video. Thank you. Bye-bye.